Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang, matindi to. Former President Rodrigo Roa Duterte binulabog na si Romualdez Castro, President BBM, dapat ito mapanood. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng full balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mga kabayan, naglabas ng saloobin si dating Pangulong Duterte para sa mga Pilipino at sa ating bansa, kung saan ay namuno siya ng ilang dekada. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa kanya at anak nito na si BP Inday Sara Duterte. Hindi pa ako nagsalita, pero one of these days, kilala ninyo ako, I serve under you. Alam ninyo paano ako nagtrabaho, paano ko kayo minahal, paano ko kayo, Huwag na lang tayo magkwenta-kwenta pero alam niyo ang puso ko para sa inyo. Not because I was expecting at the time when I did it, that something like this would happen, that you will. Sa isang live interview ni Atty. Panilo kahapon kay Pangulong Duterte, tinanong siya kung anong masasabi sa tila gustong ibalik ng Kamara ang pistok sa pagitan ng mga rebeldeng grupo. Sagot ni Duterte, gusto nilang ibalik ang pistok dahil karamihan dyan sa Kongreso ay mga komunista. Alam ng military, alam ko, alam ng lahat, kami dito sa gobyerno noon, the police, in every command conference, in every review sa mga paper, nandyan yung mga pangalan nila, komunista talaga sila in our records. But they are really, alam nila komunista sila. Nasa record yan ng gobyerno lahat sa military. Kaya pag nagkaputukan dyan, and we suffered, a matter of fact, merely defending our country at expressing our disgust. Samantala, may matinding banat si former President Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ng dating Pangulo, walang mangyayari sa gobyerno ni PBBM kung magiging duwag siya at hindi siya magpapakita ng pangil sa mga kumakalaban sa kanyang administrasyon. This government is beyond moral regeneration. Hindi na makontrol yung corruption. There is nobody telling everyone to stop. There is nobody willing to shoot the idiots who are continuing the plunder. Pag ayaw mong pumatay kasi takot ka dyan sa putang inang ICC, walang mangyari sa gobyerno mo. So yan mga karibin natin, talagang tama po. Tama po si dating Pangulong Duterte mga karibin natin. Ang kailangan po natin ngayon ay tapang mga karibin natin. Tapang at malasakit sa taong bayan. Di ba? Wala po tayong nakikitang tapang mga karibin natin sa administrasyong ito. No? Kaya yan po ay opinion ko lang. Depende po yan sa kung sino po ang tumitingin. No? Ano po ang tingin ninyo sa ating gobyerno ngayon? Di ba mga karibin natin? Ikaw na nanonood ngayon, tama po ba na magkaroon talaga ng mayroon po, or tatanungin na lang po natin kayo, no? O, mayroon po bang tapang, pangil, di ba? Yung ating gobyerno ngayon para po puksain itong korupsyon, no? At mga kabulastugan dito sa ating gobyerno, di ba? Ang napapansin po ngayon, mga karibin natin ang napapansin tuloy ngayon ng taong bayan ay ang administrasyon pong ito, no, mga karibin natin, ay puno po ng kalokohan. Puno po ng paninira, no?
Sabi nga po sa isang nag-comment mo, mga ka-review natin, sabi niya po kaliwa na po ngayon ang gobyerno. No? Kung dati sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin, ay kinakalaban talaga itong mga kaliwa, mga ka-review natin. Pero dito sa administrasyong ito, mga ka-review, mukhang may alyansa pa sa mga kaliwa ang ating gobyerno. Imbis po na tulungan nila, no? Yung talagang tumutulong sa ating gobyerno, yung lumalaban dito sa mga kalaban ng gobyerno, iyon patuloy yung sinisikil, mga ka-review natin. Sinisikil po ang mga karapatan. Di ba? Like for example, itong si Ka Eric at Doc Lorraine Badoy, di ba? Pinakulong. At ito pong si dating Pangulong Duterte, mga ka-review natin, yung programa niya sa SMNI na gikan sa masa ay sinuspinde ng MTRCB, mga ka-review natin. Di ba yan pagsikil sa kanilang mga karapatan na mag-express ng anuman ang kanilang mga opinion? Di ba? Nako talaga, oh. Sa isyu naman ng pagkakansila o pagsuspinde ng kanyang programa sa gikan sa masa at laban para sa bayan ng SMNI, naniniwala si Pangulong Duterte na lumalabag ito sa konstitusyon at freedom of expression. From my mouth, what I said until now, the exact provision of the law which I violated, that is already, I said, a violation of my constitutional right. That is not good enough to curtail one's freedom of expression. Hindi pwede yan. You have to be specific. Ganon yan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kasama po natin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Marami yung mga pangyayari dito sa ating bansa ngayon. Kung saan ay nauugnay yung pangalan, nauugnay si Inday Sara, nauugnay ang mga kaibigan nyo, gaya ni Pastor Apollo Sikibuloy, pati ang kanyang network. At yan ay lahat umiikot sa inyo. Parang kayo ang pinanggagalingan ng mga nagsasabuatan ngayon, kung ano mga sabuatan ang iniisip nila. And the latest na pagsaing kaugnay sa inyo, maliban pa doon sa ICC, maliban pa doon sa iniimbitahan kayo sa Kongreso, kaugnay doon sa inyong programa, ang pinaka-latest nag-issue na ng suspension order ang MTCRB at sinususpende ang programa ninyo gikan sa masa. Ang isa pang programa Ba, mga ka-review natin na gusto pa palang ipatawag itong si dating, iniimbitahan nga, no? Sabi ni Attorney Panelo, mga ka-review natin, na pumunta sa Kongreso, no? Sa House of Representatives, mga ka-review natin, itong si dating Pangulong Duterte. Patungkol po ito, di umano doon sa kanyang programa. Nako, baka nakapattern na naman ito, mga ka-review natin, ha? Parang ano ito, constellation stars, mga ka-review natin. Di ba may pattern? Eto, mga ka-review natin, opinion lang po ito. Yung pattern po na sinasabi ko, mga ka-review natin, ay baka matulad po si dating Pangulong Duterte dito po sa sinapit, mga ka-review natin, ni Ka Eric at Doc Lorraine Badoy. Ha? Wag naman po sanang pumunta ang ating Pangulo, mga ka-review natin, kasi alam naman po natin na pag pumunta yan dyan, mga ka-review natin, no? Ay hindi rin naman pakikinggan at tatanungin lang at yes or no, mga ka-review natin. 'Di ba? Yes or no lang ang sagot. Hindi pwedeng mag-explain. Bawal magtanong. Bawal pong magtanong sa gobyernong ito, mga ka-review natin, ha? Yan po ang ating tatandaan. Pag nagtanong ka po sa gobyernong ito, makukulong ka.
Ay nako, opinion lang po yan mga karibin natin. Opinyong mayroong pagkatotohanan kasi nangyayari naman. ng SMNI na ang pamagat ay laban kasama ang bayan. Ano po masasabi ninyo dyan? Ginoong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Well, masasabi ko is one, that would be a gross violation of my constitutional right to free expression. And second, of course, is the outfit which I am using as a platform, violation of press freedom. Magdadalawa yan. Kasi using a medium there, which is a SMNI. So, yun ang akin. Those constitutional rights are sacred. Talagang mabigat yan sa ating konstitusyon. Alam mo, in my view, the suppression to express your right to exercise this freedom does not it cannot be the subject of a preliminary or a permanent status, because But- dito in the realm of the prevention, we are dealing with speculation, maybe allegedly, maybe that is not good enough to curtail one's freedom of expression. Against the communists that I wanted to kill them all, which is really true. I do not deny it. And if you are a communist, unless you deny that you are not a communist, may kasalanan ako. Pero you have to be true to your prinsipyo mo. Pag sinabi ko sa iyo, komunista ka, talaga ka naman komunista. At alam naman ng lahat komunista ka. And everybody is you. That's why the military is on the verge of, because of that issue. Alam mo, Sal, there's a greater crucifix waiting for the Filipinos way ahead. Hindi ko lang masabi dito because I do not want to, maybe start something which might not be good for. But having been a president in the distant past, alam ng military, alam ng lahat, kami dito sa gobyerno noon, the police, in every command conference, in every review sa mga paper, nandyan yung mga pangalan nila, komunista talaga sila in our records. Kaya lang, they were able to clothe themselves with the parang immunity, or at least appearing to be one legit, but they are really, alam nila komunista sila. So yan mga karibin natin talagang hindi ko alam kung ito bang ating gobyerno ay talagang
Kaya nga na nag-comment mga ka-review, sabi niya, kaliwang gobyerno na yata tayo. Paano hindi masasabing kaliwang gobyerno mga ka-review natin? Lahat po, no? Parang ipinagtatanggol na po itong mga makabayan black, no, mga ka-review natin. Nung unang binanatan po ni dating Pangulong Duterte itong si Castro, mga ka-review natin, pumalag po agad yung Kongreso, no? Sa katauhan po ni Sandro Marcos, mga ka-review natin, ipinagtanggol niya po si Castro, mga ka-review. Ngayon naman po mga ka-review natin, sa dami po ng mga, di ba, mga final nilang mga sa Kongreso, sa House of Representatives, which is na related po. Sabihin man natin SMNI yung tinitira nila mga ka-review natin. Sabihin pa man po natin si Ka Eric po ang tinitira nila. Sabihin man po natin si Doc Lorraine Bado yung tinitira nila. At the end of the day mga ka-review natin, si Pangulong Duterte pa rin po ang gustong-gusto talaga nilang tirahin, di ba? Yun po papunta pa rin sa mga Duterte yung kanilang mga gustong gawin. Idinadaan lang nila dito kay Ka Eric, dito sa mga sa SMNI, mga ka-review natin, kay Doc Lorraine, yung kanilang gustong iparating dito kay dating Pangulong Duterte. Na, di ba? Kalaban, nako, talaga naman, kaliwa na ba talaga tayo mga ka-review natin? Ano ba? Kayo po ba mga ka-review natin, ano sa tingin nyo? Napapalagay pa po ba kayo dito sa ating gobyerno? Ewan ko lang kung magsalita di patungkol dito yung ating Pangulo, mga ka-review natin, si Pangulong PBBM. Ano kaya ang kanyang masasabi mga ka-review natin, no? Patungkol po dito sa pagkakasuspindi ng programa ni dating Pangulong Duterte na gikan sa masa. May reaction kaya siya dito? Or mauuna pang magbigay ng reaksyon si Tamba, mga ka-review natin, ha? Tapos, si PBBM na ang susunod. Pattern, di ba? May pattern yan, mga ka-review natin. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa balitang ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Kabayan News PH. Maraming salamat po.